Good afternoon. Sinong manager niyo, brother? Ako po, sir. Ito. Kliyente ninyo, no? Brother Matt, yung papel. Sino nga yung brother? Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang hapon. Brother Noli Manalo. Si PD po, Director. Director DTI Cavite. Cavite, Provincial Director. Chief po ng Consumer Protection Division ng Cavite. Siya naman ang Chief ng Consumers Protection. At mga technical staff po. Technical staff. Tsaka si Oo. Brother, kaya isinama ko itong mga kawani ng DTI, mayroon kayong paglabag sa kanilang mandato. Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes po. Perma mo yan, no? Opo. Permit to travel, tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motorsiklo na hindi rehistrado. Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? Ano po, 7 days po ang inaalaw. Oh. Kapatid kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bigor Mendoza, LTO chief hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi ma'am na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit to travel. Wala yon. Di lalo na kayo. So, kung hindi mo naunawaan, pasensya, ginagamit ka ng inyong management doon sa trabahong hindi tama. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motorsiklo nang walang rehistro. Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Siyempre, nagtitiwala. Baka akala niya, tama. Nahuli siya ng LTO, unregistered. Itong permit to travel, ma'am, valid until July 28, 2024. May validity pa, Nahuli siya noong June 17. Supposed to be kung recognition ng LTO. Kung legal ito, kung legal siya, valid. valid. Valid sana yung permit of travel. Pag tiningnan mo ang dokumento, ma'am, ito ay maituturing na panloloko sa customer. Tama ba? Yes, yes. At yung panloloko sa customer, may pananagutan sa DTI yun. Deceptive Sales Act. Deceptive. No, oo. Nahuli siya ng LTO, may multa na 12,000 pesos. Paano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may polisiya na dahil nirelease niyo ang motorsiklo, hindi rehistrado, may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12? Kita mo? Ngayon, ma'am, siyempre, bagaman at tayo ay nasa posisyon, hindi naman natin siya pwedeng obligahin. Nabayaran mo siya ng 12,000. Hindi naman pwede. Wala sa ating posisyon yon. May due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad, may pagkakamali kayo sa inyong customer. Isinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila laban sa inyong paglabag ay gagamitin natin. Ano bang hanap buhay mo? Sige. Mother po ako ng 3. Nag-work from home din naman po. Natanggap ka ng cheque. Natanggap naman po. Walang pondo. Yun lang wrong, No? Hindi naman ito trabaho ng congressman. Ako lang, ma'am, nung nasa pulis pa ako, pagka may problema, ugali ko yung tumulong. Nagretiro ako, brother, tumutulong pa rin ako. Hanggang ngayon, congressman na ako, andito pa rin. Kasi advokasya ito, ma'am. At sina ma'am bilang public servant, si sir, hindi naman makatanggi kasi trabaho nila. At yung nire-request naman natin, hindi personal interest. Kaya kahit busy sila, talagang nandito. Itong ebidensya, sumagot naman siya na kanya itong perma. Ito po ang pangalan at contact number ng, ng kliyente. Ito po ang resibo na siya ay nagbayad ng 12,000 sa LTO. Ito ang ticket. May mga dealer, isinasangkalan ang LTO. Pero ang katotohanan niyan, kapatid, kapag kompleto ang documents mo, isinabmit mo sa LTO, questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. Within 7 days. Pero madalas ko pong nadidinig at madalas na naming napatunayan, isinasangkalan ng dealers ang LTO. Ang ibang practice, iniipon. Sabay-sabay. Ang sinasabi ng iba, sinasadya na huwag i-rehistro. Bakit? Baka after 6 months, hindi siya makabayad, hihilahin ko. Himas-himasing ko lang, brand new. Madaling
Oh, mabenta. yun ang sinasabi. Wala akong legal na kapangyarihan na obligahin sila. Even DTI, wala silang kapangyarihan na sabihin, oy, bayaran mo ito. Yung management po nila. Heto, ang maganda lang nito, nagsumbong ka sa amin, papanagutin sila ng DTI na higit pa sa 10 beses yung danyo sa'yo. Yes po. Yun naman din po Di ba? At yun naman pagsusumbong mo, may benepisyo rin na napagod tayo, tapos yung danyo sasagutin ko sa'yo. Ang benepisyo nito, ito yung tinatawag na first offense. 100% may parusang katapat na ipapataw ang DTI. Pag inulit, mas malaki pang yes. Kumbaga sa danyos for danyos, sisiguraduhin ko sa'yo, bagamat hindi tayo makakasingil sa kanila, papanagutan nila. Ano pang benepisyo? Yes. Ang maganda pang benepisyo nito, yung ibang dealers na ganyan din ang ginagawa, habang hindi pa natin inaaksyonan, matutuldukan. Oo. So, turn over ko ito kay ma'am. Magme-merienda tayo. Issue ang kita ng cheque doon. No. Nakaranas ka na matalbogan ng cheque. Halimbawa, talbog ang cheque ko. Sa palagay nyo, ma'am, kaya nitong kasuhan ng congressman? Tanong natin sa kanya. Hindi ko po alam. Ano po sa kanya ikakaso? Di ba? Hindi, matatakot yun eh. So, brothers, tayo ay hindi magkakaaway. At sa pakikipagtulungan ng DTI, gusto lang natin itaguyod ang proteksyon ng mga consumers. Ay wag na nating pagbangga-banggain yung mahirap laban sa mahirap. Ang masarap ang buhay, yung inyong top management, yung kapitalista. So, hindi tayo magkakaaway. Malinaw yon. O sige ma'am, eto na. Ganito huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance, walang Certificate of Stock Report. Pag walang PNP clearance, walang CSR. Kahit magpabale-balentong ka, hindi mo marirehistro ang motor. So, sales invoice, PNP clearance, CSR, Certificate of Stock Report. Pag kumpleto yon, isinabmit ninyo sa LTO, lumampas ng 7 days, kayo ang magsumbong sa amin. Kakalampagin natin ng LTO kasi may polisiya ang LTO. Sa loob ng 7 days, dapat ma-release ang ORC. So sila na po yung... Yes. So, ibig sabihin, hindi tayo bias na bakit sila na tinutulungan natin. Pag kayo nag-submit, tutulungan na din. Okay? By the way, for your information, ma'am, wala naman itong personal interest, public service, katulad nung dati natin practice, naka-video para magsilbing aral sa lahat, sa empleyado ng katulad ninyo at doon sa mga buyers ng motor. Sabi nung iba, ma'am, kaya ko raw binibideo, pamumulitika. Ako po ay police pa. Ginagawa ko na ito. Pag nagbigay daw ako ng pera, bakit daw kailangang ibandera pa? Simple explanation doon. Katulad niya, humingin tulong sa amin. Kung hindi ko bigyan siya nung danyos na 12,000 pesos, tapos kung si brother may problema din, ba't pahihingi ng tulong? Wala namang pakinabang pala. Di abala lang. So, tahimik na lang. Kaya po tayo ay nagbibigay ng pera. Okay? Sino gusto sumamang magmerienda? Tumayo ka nga. So, ito, kasama rin natin DTI. No? Brother, ikaw, brother. DTI. Tambay. Hindi DTS, man boss. halata eh. Report mo na doon sa boss mo, ha? Yes. Salamat. Merienda lang. Diretso na rin yan dito. Ay, iba na po yung team kasi mag-issue na sila ng ano. Carlo, yung cheque ko pala. Kapatid, nagtatrabaho ka ba? Hindi. Hindi po. Siya po yung mas deployed. Part-time po kasi. Kanino yung motorsiklo? Sa kanya po. Sa kasama ko po. Pero may motorsiklo ka na ginagamit. Yes po. Maliban dyan. Hindi po. Yun na po yung... Teka pala, hindi pa rin rehistrado. Rehistro na po nung nagtanong ako sa kanila, tsaka lang po nila ako binigyan ng ORCR. Ang problema, nauna yung huli bago rehistro. Tanggapin mo ito kasi parte ng aming advokasya yung tumulong sa katulad ninyo na napiperwisyo. Okay? Hindi ko na kayo isasama sa merienda, ha? Ayos na, ano? Di ba? Payong kapatid, ha? Huwag kang ma-open, mag-reduce ka, ha? Thank you. Oo. Kung pwede mo pa-picture. Sige, picture. Kayo sa lisensya na kailangan ng certificate. Ay, lisensya. Wala ka. Ayun. Okay maniwala din ma'am kasi